May mga sugat na hindi naghihilom sa panahon at may mga pangyayari sa kasaysayan ang hindi pa nailalahad. Dahil doon, patuloy ang paghahanap ng katarungan para sa mga naging biktima ng mapapait na sirkumstansyang likha ng ilan na ang adhikain ay nasasadlak sa puot at maling paniniwala. Naging saksi ang entablado ng Plaza Miranda sa pagsambulat ng isa sa pinakamalaki at pinakamadugong krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin napapatunayan kung sino nga ba ang nasa likod ng krimeng ito. Agosto 21, 1971, naganap ang Plaza Miranda bombing na kumitil sa buhay ng 9 na tao kasama ng isang mamamahayag at isang 5 taong gulang na bata at nag-iwan sa mahigit na 100 katao na sugatan. Maaring hindi pa natutukoy at napapatunayan kung sino ang tunay na may kasalanan sa krimeng nangyari mahigit 5 dekada na ang nakakaraan. Ngunit, hindi pa huli ang lahat upang tuluyan na lamang nating ibaon sa limot ang Plaza Miranda bombing. May mga sugat pa na hindi naghihilom at ang tanging gamot lamang dito ay ang hustisyang ipinagkakait sa mga biktima nito. Noong 1950s, 1960s, yung Plaza Miranda ay importanteng bahagi ng political setup ng Pilipinas. Yung mga political campaigns, doon ginagawa. Kaya yung sinasabi nila, pag may idea ka at gusto mong i-depensa yung idea na yun, defend it in Plaza Miranda. Kasi yun yung isa sa malaking plaza dito sa Manila dati. And yung Plaza Miranda, nasa Quiapo siya, so gitnang-gitna siya. Maraming dumadaan sa transportation, mga bus, mga jeepneys. So talagang pag gusto mo ng attention sa political sphere, doon ka sa Plaza Miranda. So lahat ng political parties, doon sila tinatawag nila doon is meeting the avance. So in this particular case, yung nangyari sa Plaza Miranda, nagrarally itong Liberal Party. So, yung senatorial candidates nila nandun lahat. At that time, dalawa lang yung political parties natin, yung Nationalista Party at yung Liberal Party. These two parties na naglalaban at that time, sabi ni Joma, they're one and the same. They're two sides of the same coin. Pareho namang mga partido yan ng mga ruling class, ng mga exploiting class. If we can create an incident that will make the contradictions between these two parties that are one and the same, if we can create an antagonistic contradiction that will make them fight each other, it will make our revolution easier because it will weaken the ruling class as a whole and hasten their downfall. Sabi niya, history based on historical materialism, history does not advance following a straight line or an inclined plane. It is like a stairway na in the process of historical development, may mga revolutionary leaps na nangyayari. Ang theory ni Joma na diniscuss namin is that we don't have to wait for those revolutionary leaps to develop. Kinakailangan, as vanguard of the revolution, we should create conditions to make those revolutionary leaps a reality. Ang Plaza Miranda bombing ay bahagi lamang ng isang seri ng kampanya na ginawa ng CPP. Ito yung bahagi na sinasabi naming Oplan, Big Leap Forward. Ang Plaza Miranda bombing actually is para palitawin at ma-isolate si Marcos sa mamayang Pilipino. Dahil ng panahon yun wala mang ibang paghinalaan kundi siya. May sinulat ako kung ilan ang namatay dyan Si Salonga, yung dating Senate President, nabulag yan. Si Larde, naputol ang paa. Pero ang talagang layunin yan mapasama ng gusto si Marcos. Yeah, may mga namatay. I don't remember how many died, no? But yung isa ay isang bata lang hindi rin voting age. Basta curious lang siya at
sumingit siya doon sa ilalim ng stage. Sumabog yung granada, namatay siya kagad. Yung iba talaga sinasabi, parang milagro na nakasurvive sila. Of course, the Liberal Party will accuse the Nacionalista Party headed by then President Marcos. Ano naman ang magiging reaction ni Marcos? President Marcos will of course blame us, and it will force the hand of President Marcos to take repressive measures against us. Ang theory ni Joma, the greater the repression, the greater will be the resistance. So, the more paghuhulihin yung mga aktivista, the more people will go underground. Itinago ito at pinilit na ilihim. At maging sa mga ordinaryong membro ng kilusan, walang nakaalam. Pero mahigpit na patakaran dito na sino man ang magsabi ng kinalaman natin sa Plaza Miranda ay may pinakamataas na kaparusahan. So nailihim to. Pero dumating ang panahon na nang nasa Isabela na, nagkukukwento na itong si Danny Cordero na siya raw yung pinagkakatiwalaan ni Joma at katotohanan nga ay siya ang pinagkatiwalaan na maghagis ng Granada. So ako bilang kinatawan ng Komite Sentral at ng Military Commission sa Northern Luzon, pinatawag ko siya at lahat ng kader, nagbuo ako ng military court para litisin siya. Pero pinanindigan niya na talagang sila ang naghagis ng Granada sa utos ni Joma. Sabi nga niya, nandito yung mga kasama ko, tinutukoy niya si Daniel, isang political officer namin sa sa Company A. Eh nung nasentensyahan siya ng bitay, yung dalawang kasama niya, disciplinary action. Ang sabi ni Danny Cordero, I have not done anything wrong against the party. In fact, pinagkatiwalaan ako ng partido sa isang mahalagang maselan na mission. Nung tinanong siya kung anong mission yun, sabi niya, ako yung pinahagis ng Granada sa Plaza Miranda. Eh lalo siyang binitay. At ang inutusan na mag-execute sa kanya, si Kabining, na nag-o-oppose doon sa desisyon. Ang Plaza Miranda bombing, ang isa sa pinakamalaking sabwatan sa kasaysayan ng ating bansa na pilit na itinatago ng mga may kasalanan. Kung tunay ngang ang CPP, NPA, NDF ang nasa likod ng Plaza Miranda bombing, isa sa layunin ng marahas na kilusan ang naisakatuparan. Iyon ay ang magkaroon ng matinding pagkakahati-hati ng sambayanan o political polarization upang isakatuparan ang kanilang pangalawang proyektong sigwa ng unang quarter o first quarter storm. Dahil sa Plaza Miranda bombing, buhay at demokrasya ang inagaw sa mamamayang Pilipino nang ideklara ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. It was a series of rallies and strikes, demonstrations against the government, which was held in the first quarter of 1970. So, first quarter, January to April, kaya first quarter siya. And yung mga student organizations at that time were really very strong. Parang yun yung height ng student organizations, 1970-71, because during the 60s, nagrarally na rin yung ibang student organizations. And some of them were leftist-backed, some of them were very radical, some were in the middle, parang negotiation, gusto nilang mag-usap, gusto nilang reform. So we'd have on one hand, mga middle-of-the-ground groups, and then on the other hand, yung very revolutionary groups. There were two major groups at that time, yung Kabataang Makabayan, which was quite leftist, and then yung National Union of Students in the Philippines, NUSP, na medyo mas moderate sila. Kami ni na Jose Maria Sison, kami bumuo ng tinatawag na Youth and Students Bureau ng PKP, HMB,
PA. Ang ibig sabihin nun, Partido Komunista ng Pilipinas, hukbog mapagpalaya ng bayan, ito yung army. Ang United Front niya, ang Democratic Alliance. Okay? Pero under that, tinayo namin yung Kabataang Makabayan. Nakakapaglunsad kami at nakapagtayo kami ng maraming chapters sa iba't ibang mga eskwelahan, mga masigla. Yun ang tinatawag na yun ang pinaka-background ng pagbubuo ng tinatawag na First Quarter Storm, unang sigwa noong mga 1970 na talagang grabe ang mga demonstrasyon. Umaabot doon ang demonstrasyon ng mga 250,000. Hindi katulad ngayon, pag nakaipon sila ng 50, minsan 500, o 1,000, malaking demonstrasyon na yun. So, masasabi mo na talagang there was really an upsurge of consciousness. So both groups went to the Congress building, nag-demonstrate sila. Malaking demonstration talaga. And umakyat si Marcos, surrounded by security. And after he finished his State of the Nation, siyempre yung mga estudyante, meron silang take on the State of the Nation talaga. Increased poverty, pataas yung mga presyo, yung gasolina, nagiging kulang, yung pagkain, mas mahal ngayon. So similar to what we have today. So there were issues that were felt by everybody. So sinasabi, ito yung totoong State of the Nation address at hindi yung sinasabi ni Marcos dun sa loob. So when he went out, talagang nagkaroon ng very tense moments. And the police were not trained to disperse that kind of crowd. Very angry yung crowd. No? Galit na galit talaga sila. So the police eventually tried to disperse the crowd. Binugbog sila. No? And because of that very violent dispersal, may mga namatay at maraming nasugatan. January 30, 1970, yung mga estudyante nag-ano naman, alsa na naman sila, and they made it a point to try to attack Malacanang. So dito nagiging very important yung Mendiola. Kasi yung Mendiola, if you cross Mendiola, may river, may konting creek doon, at pag natawid mo yung creek na yun, parang victory na for the opposition. And in fact, not only did they cross the creek, nakakuha sila o na-capture nila yung isang fire truck and they were able to bring it all the way to Malacanang, to one of the gates. Sisirain na sana nila yung gate na yun. And dito nagkaroon ng violent dispersal na naman. So the police, again, maraming binugbog, nag-tear gas, and the pictures of that violent dispersal were very, very serious. Kasi pinapakita yung unarmed students, talagang binubugbog, truncheon sila, talagang pinapalo, and then inaaresto sila, nasa jeep na sila, and then binubugbog pa sila doon. So talagang it was very strong use of power. Yung ang pangyari ngayon, nakatulong doon sa mga, lalo nung mga naging aktivista na, natatangay na sa propaganda ng komunista, nagdeklara si Marcos ng Marcelo, kaya siyang naging pangunahing recruiter namin. Pinakamalaking recruiter sa NPA. Kasi nga, hinuhuli, kinukulong. Lalo kung lantad ka na aktivista, wala ka pagpipilian kundi tumakbo sa bundok. Dahil alam mo, may NPA na pupuntahan ka. Kaya nga sabi noon basta may hukbo, ang tao ay kikilos. Nung panahon yun, kung inabot nyo na, lahat yung magsasabi sa yung wala ibang landas para tanggalin si Marcos sa kapangyarihan kundi armadong pakibangan. So, nakita mo yung bilis ng pagulad namin. No? Ang NPA nagsimula sa maliit na lugar sa Tarlac, ng Isabela, then naging sa buong Pilipinas na kami. Ganong kabilis yun. At halos hindi ka maniwala na inabot na yung libo-libo mula sa ilan. Mahigit 50 taon na ang lumipas pero hindi pa rin nagbabago ang takbo ng kwento ng ating bansa. Nagtatago pa rin sa likod ng madudugo at marahas na kaguluhan ang mga makakaliwang grupo upang makamtan umano ang pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Ngunit sa kanilang pamamaraan, buhay ng mga inosente ang nagiging kabayaran. Dugo ng kanilang kapwa Pilipino ang umaagos sa lupang sinilangan dahil sa isang ideolohiyang karahasan ang sandata.
Pero ang Plaza Miranda bombing ay isa lamang pagpapakita sa tanong ni Choi Enlai sa inihiling naming tulong na pinansyal at armas noon. Sabi niya, umiral na ba ang revolutionary situation sa Pilipinas? Dahil mapapahiwalay si Marcos at ang mamamayan, makikita nilang walang ibang kalutasan sa problema kundi armadong pakibaka para ibagsak si Marcos. Kasunod dito, ginawa namin yung panlakay sa Task Force Lawin sa Itiaga Isabela. So, inasak namin yung 2 helicopter doon, mga truck at maraming napinsala. At kasabay niyan, kung naipakita namin yung umiral na yung revolutionary situation, may kakayanan na talagang armado yung NP na sumagupa, ipagkakaloob na sa amin yung tulong na pinansyal at armaments. Kasunod yung pagdaong ng MB Karagatan sa Isabela, na kung saan libu-libong mga sandata ang ibinaba namin, importe nito. 5 decades of insurgency, deception and conspiracy to overthrow democracy and abet communism. The CPP, NPA, and DF has left untended wounds of victims and horrors that still haunt the present and future of the Philippines. To put a stop on 50 years of exploitation, these accounts hope to heal the wounds that are tormenting the Filipinos and to get the justice long denied. Amanah kasbalansi, amanah kasuhuran, og bagyo